Ready na ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Amen! Hallelujah! And of course, nandito rin si Sister Chrislyn galing from Taiwan. Praise the Lord. Funeral service tayo doon ng 3 araw. Lunes, Martes at nung Biyernes. Nailibing na po ang kanyang stepfather, asawa ni Sister Lino po. Nakikiramay po ang buong iglesia. Pagpalagay ng ating Panginoon. Masaya kami na nakapiling at nakasama po namin kayo rito sa panamba. Naway aliwin kayo, lahat tayo ng banal na spirito at ang mga salita ng ating Panginoon natin pong pagsasalusaluhan sa umaga. If you are ready, go grab your Bible and open it with me in the book of Mark, St. Mark chapter 8 verse 14, beginning from verse 14 up to 21, and I will read it on yung International Version. Lahat ba kayo may Bible? Ang sabi po dito mga kapatid, the disciples had forgotten to bring bread except for one loaf they had with them in the boat. Ito po kasi mga kapatid ay kakatapos lang ng ating Panginoon na magpakain sa 4,000 na mga disciples, mga followers ni Jesus Christ. Baka ma-misinterpret nyo yung Bible mga kapatid. 2 beses pong nagpakain ang Panginoon sa libu-libong tao. Iba po yung 5,000 at iba rin ditong 4,000. Kasi magkaiba po ng outcome yon after magpakain ni Jesus. Iba po ang amount ng mga natira nun. Verse 15, be careful, Jesus warned them. Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. They discussed with one another and said, it is because we have no bread. Aware of their discussion, Jesus asked them, ito puro tanong na ito hanggang 21. Puro ito tanong ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Why are you talking about having no bread? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? Do you have eyes but fail to see? And ears but fail to hear? And don't you remember when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? 12, they replied. And when I broke the 7 loaves for the 4,000, how many basketfuls of pieces did you pick up? They answered, 7. Verse 21, last verse, he said to them, do you still not understand? Sabihin natin, do you still not understand? Ito po yung mga kataga na binitawan ng ating Panginoon sa mga paandak-andak na pananampalataya ng kanyang mga alagad. So let's bow our head and let us pray. Panginoon, mahabag ka sa umagang ito, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Be with us, O God, as we study your words. Equip us once again with your anointing, Panginoong Hesus, na may kasamang revival sa aming mga puso, Panginoong Hesus. Palayain mo kami, O God, sa lahat po ng mga talikala na nakagapos sa amin sa umagang ito. And by the authority of your word and by the power of your name, Lord, once again, we ask that you will pour out your Spirit. Pour out your Spirit among all flesh, O God, na alam po namin, Panginoong Hesus, naliliban po kami sa dakong ito na buong buo na. Dala-dala namin ang malaking tagumpay at bagong nilalang na kami sa umagang ito. Help us, O God, to understand your words. We can do nothing without you. Anoint thy servant, anoint your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Malakas po na palakpak para sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Come on, hallelujah! May kamay ka, bakit ayaw mo ipalakpak? May tingin ka, bakit ayaw mong sumigaw? Walang bawal sa dakong ito. Ang bawal magpuri. Walang bawal sa lugar na ito. Ang ayaw magpuri. Nagiging sababay ka, kapatid. Nagiging hindrance ka sa magandang pagkilos ng ating Panginoon. The Bible says
tayo mga kapatid. Amen. Ngayon pa lamang pinapadama na ng Diyos ang kanyang presensya. At sa umagang ito mga kapatid, hayaan niyo po dalhin po ang topiko na nagsasabing beware of spiritual blindness. Amen. Beware of spiritual blindness. Sabihin mo sa katabi mo at sabay na kayong upo, blindness. Blindness. Thank you, church. Please be seated. Thank you, backup. Thank you, musicians. Beware of spiritual blindness. Minsan, hindi po problema ang kakulangan sa paningin, mga kapatid, kundi ang maling pagtingin. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Yun bang may trabaho ka naman, meron ka namang regular na trabaho, meron ka namang monthly income, kada kinsenas katapusan, pero dahil may mga unexpected expense, bigla kang na-anxious. Nakatuon ka sa kakulangan, nakatuto ka roon sa mga ilang bills na nababagabag ka, at hindi ka nakatuon sa katapatan na ang Diyos ay nagpapala. Minsan kasi mga kapatid, tignan po natin ng malawak na pangunawa ang litrato ng ating buhay. It is a matter of what we see in our problems. Kung iindahin mo yung problema mo na yan, magkakaproblema ka talaga. Pero kung titignan mo yung back ng problema na yan, meron palang solusyon yan. Amen? Sometimes rejection over correction. May nag-correct sa'yo, pastor mo, kaibigan mo, sinabihan ka, mali yan kapatid. Sinaway ka niya. Tapos ang naging reaction mo doon, grabe, hindi ako na-appreciate dito. Grabe, hindi nakikita yung mga efforts ko. Pero imbis na makita mo yan, salamat, may nagmamalasakit sa akin. Salamat, may nakikita silang potensyal sa akin. Salamat, nakikita nila ang pagkakamali ko. By near future, nakikita nila ang kahalagahan ko. That sometimes akala natin inaatake nila tayo. Sinasaktan nila ang ating damdamin. Akala mo pinapagalitan ka nila na parang wala lang. Pero ang hindi mo alam, ang totoo, sinasaway ka nila dahil mahal ka niya. And sometimes, please don't get offended. Please don't get, church, when we hear the words of the Lord, huwag nasasama ang ating mga pag-uugali, huwag sasama ang ating damdamin. It is only by the words of God. Huwag natin minsan personalin ang salita ng ating Panginoon. Kasi pag pinersonal mo yan, masakit talaga yan. Nakakaintindihan po ba tayo dyan? Pangatlo, wasting time over waiting. Yun bang may hinihintay ka na panalangin? Naghihintay ka ng bagong opportunity? Naghihintay ka ng bagong breakthrough, ng kasagutan? Pero nasa isip mo, sayang lang ang oras ko manalangin. Sayang lang, wala naman din mangyayari. Pero ang totoo pala niyan, kapatid, may ginagawa pala ang Diyos behind the scene. Akala mo walang nangyayari, pero may hinahanda pala ang Panginoon na big breakthrough ng buhay mo. Hindi mo lang nakikita, hindi mo lang na-appreciate, at hindi mo lang nabubulag ka ng kaaway, nabubulag ka ng mundo dahil sa yung mga bagay na napipit sa isip mo, puro na lang negativity, puro na lang anger issue, puro na lang bitterness ang nasa buhay mo. Imbis na dapat positiveness ang nananalaytay sa buhay mo, nakikita mo puro maling bagay na lang. Lahat ng inaantok magsabing hallelujah. You can have two good eyes and still miss what God is doing right in front of you. You can attend church, you can read your Bible, you can hear lots of preaching sermons and exhortation and still not see. Paano yan? That's the danger of spiritual blindness. Hindi ito obvious, church. Hindi ito halata.
In fact, the most dangerous kind of blindness is one you don't even know you have. Ano ibig sabihin nun? Ang pinakadelikadong uri ng pagkabulag ay yung hindi mo namamalayan na bulag ka na pala. Oh! Imagine this. God is already moving in your life. He has already provided. He already spoken unto you. He already shown His faithfulness. But instead of seeing that faithfulness, instead seeing those spoken ng ating Panginoon, instead na makita mo yon, ang nakikita mo, anxious, doubtful, and complaining. Why? Because your eyes are not open. Well, because your eyes are open, but your heart are not open. Your heart is closed. That is exactly what happened in Mark chapter 8. Yung ating text na ating binasa, mga kapatid. Explain lang natin ng konti kung ano ba ang nangyari doon sa mga sinabi ng ating Panginoon. Paumanhin mga kapatid, mainit po tayo ngayon kahit bagong linis yung ating aircon. 2 pong aircon ang patay. Kaya nararamdaman nyo ba yung init? Ramdam mo yung init eh. Ganun. Yung isa na yan, hindi nakabukas yan. Kaya sobrang init sa likod. At yung isa, mga wire kasi dati natin mga kapatid, ang ninipis pala. So may kasalanan nun. Nandun na. Sarili na. Nakaka ako nandun sa gawain ng mga tatay. Nilihan si Brother Jet. Nilihan pa si Kuya Roger eh. Yan topic pa naman nun, prodigal son. Naalala ni Kuya Roger si John Mark. Yak si Kuya Roger. Yung mo lang na naglilihan sa'yo. Hindi ako maano mga kapatid, pero mga ganong bagay. Mark them. May that cause division. Mahal natin sila. Ayokong pangalanan, pero mahal natin ang mga kaluluwa. Yung kaluluwa yun eh. Pero yung mga nagiging kabahagi, pagka-uwi nga natin mga kapatid eh, bukas ako ng bintana, gawain ng mga tatay yun. Kasabi pa sa akin, no, aprobahan mo na yan. Okay. So okay pa sana kung ma-aprobahan ko si Michael. I go for Michael rather than him. Nagsalita na si Juan. Hindi ko kaya eh, maglalabas ka ng 1,000 dito, mga kapatid. Grabe. Life changing. Ay ka, makarinig mo. Pastors White, Largina. Okay. Yan mga kapatid, ito lang, chill lang tayo. Pero ganun pa man mga kapatid, sige lang, ayusin po natin yung aircon eh. And Lord willing, baka matapos yung June, makabili pa tayo ng isang aircon, lagay natin. Gusto nyo ba aircon dyan? Sa tapat dyan? Bumili kayo. Pwede, biro lang mga kapatid, kasi naglinis. Salamat kay Brother Mike at kay Brother Vince, naglaan ng panahon, at kay Kuya Cesar na bago na yung breaker na ito. Kita nyo mga kapatid. Kasi yung mga dati, bulok na eh. Naninipis na, pero sige lang. Salamat sa ating Panginoon na sinusustain pa rin ang ating Panginoon yung ating gawain kahit mainit ang panahon. Nasa pinaka-peak season ba tayo ng mainit ngayon? Iinit pa ito. May pa. Gusto niyo ba? Mainit talaga? Tukoy sa impyerno. Pinapractice kayo mga kapatid. Okay, balik tayo mga kapatid. The story first, let's set the scene. Ang mga disciples po ay nasa bangka. Kasama si Jesus. Sila po ay patawid na, nasa lawa sila mga kapatid. At bigla po nilang napansin,
Nakalimutan po nila magdala ng tinapay. Maliban sa isang tinapay lang, yung loaf. Hindi ko alam kung piraso ba sa ibang version na sinabi ng Bible. Isang piraso lang o isang loaf. Pag sinabi kasing loaf, parang ganyan. Halimbawa, tasty bread, parang isang loaf na yan. Loaf bread, mga kapatid. Baka yun lang ang nadala nila. Kasi po doon sa story, hallelujah, yung Jesus feeding the 5,000, ang natira doon ay 12. Samantalang doon sa Jesus feeding the 4,000 ay 7 baskets. So magkaiba yun, mga kapatid. Now, imagine the tension. Kasi po, nagugutom na po ang mga disciples. At ang dala lang nila ay isang loaf bread lang. Dala nila mula sa leftovers ng pagpapakain ni Jesus ng 1,000 tao. Habang iniisip nila kung paano sila kakain, nagsalita bigla si Jesus, pero hindi tungkol sa pagkain. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Beware of the yeast of the Pharisees and of Herod. Watch out for the yeast of the Pharisees and of that Herod. And that of Herod. But instead of understanding the warning of Jesus, the disciples started whispering among themselves. Nagchismis-chismisan sila. Nagbulong-bulungan sila. Hindi natin maintindihan ang sinabi ni Jesus. Siguro sinasabi ni Jesus kasi wala tayong dalang tinapay. Wala tayong dalang makakain. Ikaw kasi Pedro, ikaw kasi Juan. Hindi mo dinala yung mga sobra. And they completely missed the point. And Jesus wasn't talking about literal bread. He was warning them about spiritual corruption. About the influence. Alala niyo yung preaching ni Pastor William dito before. Preserving, ano yan? Preserving the memorial of our heritage ba yan? About influence, ang pinakabuong tema ng kanyang topic. Na kung saan, kung bakit pala ipinauutos ng Panginoon sa kanyang bayan na ubusin ang lahat ng mga lahi. Naalala yung story ni Haring Saul na in-spare niya si King Agag at in-spare niya yung mga magagandang mga tupa at patay lahat. The instruction was completely execute ng ating Panginoon, pero ang ginawa ni Haring Saul, in-spare niya yung hari ng Amalekites at in-spare niya lahat ng mga pwede pang mapakinabangan. Pero ang instruction ng Panginoon, destroy them all, kill them all. Kahit mga sanggol, kahit mga hayop, patayin nyo. Wala kayong ititira. Yun pala ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kung bakit the reason why God allowed to kill, to destroy, na lahat ng dadaan sa bayan ng ating Panginoon is just because of influence. Naalala niyo yung story, mga kapatid, na naghahain pala, mga kapatid, ang mga Amalekites, ang mga Jebusites, lahat po ng mga karatig na kalaban po ng bayan ng Israel. It is because of influence. Now, about the influence of the Pharisees and Herod, their hypocrisy, their unbelief, and their pride. Alam niyo, mga kapatid naman ng mga Pariseo, di ba? Ito yung mga taong mukhang banal, nagbabanal-banalan, pero hipokrito pala. Maraming alam tungkol sa Diyos, pero hindi isinasa puso. Mas concerned sila sa kanila pong imahe kaysa sa kanilang pagiging relihiyoso. Ganyan ang mga Pariseo. Tingnan mo ngayong katabi mo kung mukhang Pariseo yan. Ha? May Pariseo lang. But the disciple reduced a spiritual message into physical problem. So Jesus responded with a serious question, almost like a loving confrontation. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, pag nagsasaway pala siya, dinadaan niya minsan sa mga matatalinghaga, or di kaya minsan ang pinakamasakit, yung direktang to the punto, nasasaway ka ng Panginoon, hoy, mali ang ginagawa mo. Parang ganon, para praising. Dinadaan talaga ng Panginoon sa mga ganyan, direct to the point, nasasaway niya. Pero may kasamang pagmamahal. Alala ko si Pastor Joshua, mga kapatid, pag nagsasaway sa amin yun, pag pinaluhod ka,
Pag pinalo yung mga palad mo, maya-maya patatawanin ka. Maya-maya bigla kang yayakapin, di ba ma? So, ganun mga kapatid, a loving Father, kagaya ng ating Panginoon. Sinasaway man tayo, pero sa totoo niyan, mahal ka niyan. Kaya mga young people, don't take it against on your leaders kung sinasaway kayo. Mahal po namin kayo. Kung bakit sinasaway kayo, makipagrelasyon sa mga hindi kapwa mananampalataya, dahil mahal namin kayo. Kung bakit hindi kami nagsasawang palalahanan kayo, kung mabuntis ka. Swerte mo kung hindi ka mabuntis. Eh kung mabuntis ka ng tambay, ng pokpok, payag ka? Tapos sasabihin mo, nagkulang ang simbahan, ikaw ang may pagkukulang. Amen? So Jesus respond with a serious question. Yung binasa natin kanina mga kapatid, lahat yun patanong na. Bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi ba ninyo nalalaman ni nauunawaan man? Tumigas na ba ang inyong mga puso? Meron kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Meron kayong mga tainga, ngunit hindi nakaririnig. Hindi ba niyo natatandaan yung mga past miracles na ginawa ko? At pinaalala niyang muli sa kanila. Kakatawid pa lang natin dito, nakalimutan niyo na kagad yung pagpapakain ko sa 4,000. Parang wala kayong pananampalataya. Kayo ba mga kapatid, naaalala nyo ba yung mga mensahe on last previous years? Last message, last Sunday message? Hallelujah. Dapat alalahanin natin yan. Kasi dapat ang salita ng Panginoon, hindi lang pasok sa kanang tenga at labas sa kaliwang tenga. Sabi ng Panginoon, hindi ba nagpakain ako ng 5,000 tao? Nagpakain ako ng 4,000 tao? Ilang basket ang natira doon? Juan? 12 po. James, ilang natira doon sa 4,000? 7 po. Tama naman ang mga sagot nyo ha. Pero bakit nakalimutan nyo kaagad? That time, kakatapos lang po rin ni Jesus maglakad sa tubig nito eh. Nakalimutan kaagad nila. Kakatapos nilang magpagaling ng mga pipi at bingi rito. Pero parang nakalimutan agad ng mga alagad ng ating Panginoon. But even if they remember the numbers, they still didn't understand the meaning. And Jesus ends with piercing question to His disciples, do you still not understand? Hello? Church, spiritual blindness is not the absence of information. It is the refusal to see what God has already revealed. Ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi ka naman kulang sa kaalaman. Church, narinig mo naman ang salita ng Panginoon. Nakita mo naman ang mga ginawang kababalaghan ng ating Panginoon. Alam mo nga, tinulungan ka ng Diyos noon pa at dati pa. Pero nag-aalala ka pa rin ngayon. Di ba? Dapat hindi ka na nag-aalala. Spiritual blindness, number 1, makes you focus on the wrong problem. The disciples thought the issue was bread. Hindi tungkol sa tinapay ang problema, Peter. Hindi tungkol sa wala kayong dalang tinapay, James. Jesus was talking about their hearts. That is the message of Jesus. Ganito rin tayo minsan mga kapatid. God is trying to deal with something deeper in your life. Your faith, your character, your trust. But all you can think is about your situation. Lord, wala akong pera eh. Lord, wala akong pamasahe papuntang simbahan. Lord, paano na ito? Hindi lang ang kakulangan mo sa iniintindihan ng Diyos. Mas mahalaga po sa Kanya kung ano ang nagiging tayo. Amen ba? And we reduce spiritual warnings into physical worries. And we focus on something like the lack instead of the provider. The problem instead of the purpose.
the temporary instead of the eternal. Ayan minsan ang bulong ng kaaway na dyan tayo nakafocus. Kaya nami-mislead mo, hindi mo nakukuha ang malaking blessing at pabor ng Panginoon. Dahil nakatingin ka sa kakulangan, sa problema, at sa mga temporary things. Hallelujah! Spiritual blindness makes you misinterpret God's voice. Number 2, spiritual blindness forgets God's faithfulness. Jesus asked them, don't you remember? Sabi kakita lang nila ng miracles ng ating Panginoon na nagpakain siya, lumakad ang Panginoon sa tubig, nagpagaling ng mga may karamdaman na tao. Hindi ito maliit na bagay lamang, mga kapatid. That was a supernatural provision ng ating Panginoon. Yet, here they are, worried about one loaf, nag-aalala sa isang tinapay. Grabe naman pananampalataya. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon. Kahit na magkaroon lang tayo ng gamunggong pananampalataya, mustasang pananampalataya, you can say to this mountain, move. Pero minsan nawawalan sila ng pananampalataya kagaya natin. Alam nyo, salamat sa ating Panginoon. Itong week na ito, sobrang worried ako, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, God, sabi ng asawa sa akin, God will provide. God will give us. Huwag mong alalahanin. Magpo-provide ang Panginoon. I'm not only talking about finances, mga kapatid, but God will provide. Sino dito ngayon? Hikahos. Sino dito ngayon na may problema? Ang laki pala ng kuryente natin ngayon. Pansin nyo? Sino dito may kuryente na 5,000 pataas? Oh. Sa iba nga sa atin dito, masakit na pag mga 2,000 mahigit na, 2,500 na kuryente, di ba? Pero hindi nyo namamalayan. Yung mga paid bills is something, another testimony that the Lord is good, that the Lord will provide. Yung mga paid bills natin, yung mga SPay nyo nga sa Shopee, nababayaran nyo without you knowing, salamat sa Panginoon! Kahit nga yung mga home credit nyo na buwan-buwan, binabayaran nyo, yung cellphone, yung iPad na binabayaran nyo buwan-buwan, salamat sa Panginoon, nakakasurvive pa rin! Tapos sasabihin mo, Lord, kulang. Maliit ang pananampalataya mo, Brad. Kulang pa. And sometimes gano'n rin tayo. God answered your prayer last year, pero ngayon nag-aalala ka ulit. Ito, parte ng ating buhay na minsan nag-aalala tayo. Pero dapat sapat na reason na yun, mga kapatid, na makita mo na last year binless ka ng Panginoon. Huwag kang dalawang alinlangan na pwedeng gawin ulit sa'yo ng Panginoon yon. Kung pinagpala ka ng Panginoon last year, nakabili ka ng sasakyan, ngayon pa ba mag-aalinlangan ka? Ngayon pa ba pagdududahan mo ang Panginoon? Ngayon pa magdadalawang isip ka ng Panginoon ay mabuti ba o hindi? Come on, kapatid, mabuti talaga ang Panginoon. He sustain, He provide our needs. O nung last year, pinagaling ka ng Panginoon. Ngayon ka pa ba magdududa na ang Diyos ay He is the God of healer? He is a miracle worker? Proven and tested na yan. Sa pagbibigay nga, kapatid proven and tested na ang Panginoon. When you give your tithes, when you give your offerings to Him, I tell you, guarantee, ibabalik na pagpapala sa inyo. Sa maging matapat lang sa pagbibigay. That is one of the main thing. Sukat ng pagpapala ng Panginoon ay nasa pagbibigay. Kaya maging matapat tayo. It's not about the amount. What you give. Ano naman kung 5,000, 10,000 ang tithes mo, 20,000 ang tithes mo, kung hindi ka naman tapat, galing lang sa bulsa mo yon without a cheerful heart, wala yun! Ino-honor pa rin ng Panginoon. Look at the old man, the Balo woman, the widow woman. Nakita niya yung mga Pharisee, sabi niya ni Jesus sa inyo mga alagad, watch! Tingnan niyo yung mga Pharisee, nagbibigay. Pinapakita talaga, binawagay mo yung agila na 1,000.
Pero may dumating na widow mo naglagay doon sa lagayan, sa offering basket. 2 sentimo lang. Sabi ng Panginoon, truly I tell you, this woman, that woman, mas siya pa ang nagbigay ng lahat kesa sa lahat na nagbigay ng malaki. Ay, hallelujah. Hindi ko nasusukat yan sa laki ng binibigay mo, kapatid. Hindi ko nasusukat yan. Amen. Alam nyo naman yan, di ba? Amen. Hindi dyan ang sukatan ng ating Panginoon. Ang ending, dito pa rin tumitingin ng Panginoon. Lahat dito pa rin. Palakpakan po natin si Jesus. Number 3, spiritual blindness hardens the heart. Jesus asked, are your hearts hardened? Hindi niya sinabi na kulang kayo sa kaalaman. Sinabi niya, matigas ang inyong puso. Because spiritual blindness is not just an intellectual issue. It is a heart issue. You can hear the word but not receive it. You can see the miracles but not believe. And you can walk with Jesus but not trust Him. Kagaya ni Pedro, nagtiwala siya. Pero nakita niya mga problema, malakas na hampas ng hangin. Bumitaw din siya. Kahit na alagad na yun, kahit nakikita niya nila, eye to eye, physically formed, human flesh ni Jesus Christ, nagda-doubt pa rin sila. How much more we are? Na hindi natin nakikita ang Panginoon at nadarama lang natin siya. Spiritual blindness yan, kapatid. You can hear the words of God but not receive it. You see miracles pero hindi mo pinapaniwalaan. Gawa-gawa lang. Kaya rin yan. Ganyan nangyari kay Pharaoh, di ba? Ginaya ni Pharaoh ng mga salamangkero niya ang mga miracles ni Jesus. Ng miracles ng Panginoon. Kaya rin ang mga magikero niya yung tubig gawing pula. Kaya rin niya mag-doppelganger yung mga paramihin din, mga palaka. At hindi kagad na-believe si Pharaoh doon sa mga ginawang kababalaghan ng Panginoon. And sometimes tayo rin mga kapatid pwede maging gano'n. A hardened heart resists God even when the evidence is clear. Kapag matigas ang puso, kahit malinaw na ang ginawa ng Diyos, ayaw mo pa rin tanggapin o sundin. Alam mo kung ano ka? Hindi ka po kulang sa patunay, kapatid. Alam mo kung anong problema sa'yo? Matigas talaga ang puso mo. Na ayaw mong maniwala. Minsan hindi tayo kulang, mga kapatid, sa pruweba at patunay. Kulang tayo sa pagsuko. Amen. Salamat sa isang kapatiran na nagpaalala sa akin kanina. Mga kapatid, makikiraan po ako sa inyo. Salamat sa isang kapatiran na nagpaalala sa akin. Mga kapatid, yung holiness natin, ha? Pakihabaan naman yung mga palda nyo. Girls, mga nanay, pakihabaan ng palda. Mahaba pa ba ang buhok nyo? O pinuputulan nyo na yan? Tinatali nyo lang, ayaw nyo makita. Please, ako makikiraan lang ako. Pagdating sa mga cosmetics, hallelujah, bawasan nyo, huwag kayong mag-makeup. Young people, baka hindi nyo alam ito. Nahigpit pong pinagbabawal ng Panginoon ang mga bagay na yan. Yung mga jewelries natin, earrings, pagkukwintas nyo, kahit sino man sa inyo, makinig kayo maigi. Ayaw ng Panginoon yan. Sa Bible, ang mga nagaganyan lang, yung mga harlot. Gusto nyo maging harlot? Mababaw na salita, pokpok. Gusto nyo ganyan? Tama na yun. Tama na sa atin yung pabango. Tama na sa atin yung magpulbo tayo. Pero kung lalagyan pa ng make-up, di bagay sa'yo.
Papaalala ito sa atin mga kapatid. Baka kasi namimiss na natin, nagkukulang tayo sa paalala. Napaalalahanan ko kayo mga kapatid. Itapon nyo na yan. Hindi maganda sa inyo. Nasisira ang imahe at templo ng Panginoon. Come on mga kapatid, shape up! You've been all grown up, this church. This church is running for 36 years old. And it is high time na makarinig tayo ng mga mensahe. Yung pupukaw sa ating mga damdamin. Sino gusto nyo magsamay sa inyo? Yung mga katolikong pastor, yung mga katolikong pare, yung mga Baptist. Hindi tayo Baptist, hindi tayo Methodist, hindi tayo Iglesia ni Cristo. We are apostolic believers. At nagsusuot tayo ng may modesty. Yung hindi ka bastos-bastos. Yung kagalang-galang naman. Ano gusto nyo? Please, mga kapatid. Please, utang na loob. Hallelujah, hallelujah. Kung gusto mo sundin ito mga sinasabi ko at gusto mo malangit, sundin mo ito. Pero gusto mo yung impyerno, bahala ka sa buhay mo. Kailangan pa ba natin to mga parang sirap-plaka na tayo na paulit-ulit natin pinakinggan simula nung na-encounter mo ang Panginoon na bautismuhan ka about holiness? Come on, young ladies. Come on, nanay. Hallelujah. Magpalda kayo. Mababa pa sa inyong mga tuhod. Yes, hallelujah. Kayo magpalda na maikli. Hindi bagay sa inyo. Kakaintindihan ba tayo? Amen. Salamat sa Panginoon. Mahal ko kayo mga kapatid, kaya sinasabi ko mga bagay. And say mas true, mas mahal kayo ng Panginoon kung nakasasaktan man kayo ngayon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong padaya, huwag tayong pasilaw sa mga makamundo. Tayo ba mga lalaki, mga tatay, mga young people boys, na-attract ka ba sa babae nakapantalo? Na-attract ka ba sa babae putol mo? Ang cute kasi, pastor. Na-attract ka pa ba sa akin? And mind you, mga young people na lalaki, kayo rin, iwas-iwasan yung mga barkada sa mga walang kakwenta-kwenta. Dadaling kayo sa impyerno niyan, sabi ko sa inyo. Gusto nyo ang rutang langit? Makinig kayo rito. Huwag kayo makinig sa mga payo ng mga barkada nyo na pag kayo pinagalitan ng magulang nyo, sabi nyo, maglayas ka na. Klaseng payo yun. Ibig lang payo sa iyo ng mga godly advice, godly pastor mo. Okay lang yan, nanay mo yan. Natural yan, pagalitan ka. Natural yan, pagsabihan ka. Pero pag ang payo ng barkada mo sa'yo, sige, sagutin mo rin. Matagal ka na nagtitimpi, di ba? Sagutin mo na rin. Hindi ka worst thing, layasan mo. Hindi mo mag-aalala sa'yo yan. Pag ganyan ang mga payo sa'yo, iwanan mo yan. Pag bumabarkada ka sa mahilig mag-inom, magiging ganun ka rin yung people. Pag mahilig ka yung people, bumarkada sa mga malahilig manigarilyo, magiging ganun ka rin. Bakit ko sinasabi ang mga ganitong bagay? To give you warn. Yes, amen. Gusto nyo malangit? Gusto nyo ma-impyerno? I thank God for a privilege makaturo ko sa funeral service last time. Madami silang kamag-anak doon sa Israel, you know. Tinuro ko mga kapatid muli na dalawa lang ang patutunguhan ng tao pag namatay. Langit at impyerno. Para bang napapansin ko sa kanila, takot sila. Parang biglang na-confront yung kanilang mga kasalanan na para bang na-judge sila. Kaya parang ang dating sa kanila mga kapatid, hallelujah. Amen, amen, amen. Yun ang tao pag nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. And I hope this message today has an impact into your life.
Mahalin nyo yung mga taong nagsasaway sa inyo. Amen. Hallelujah. Mahalin nyo po sila. Mahalin nyo rin yung mga taong minsan pinapagalitan kayo, mga young people. Pag pinapagalitan kayo ng inyong mga magulang, mahal kayo niya. Gusto nyo pa ba makarinig? Sige, come on. Yes, Pastor. Mga young people, akala nyo blind kami pagdating sa mga social media niyo. Huwag na kayo magtago, kita namin kayo. Kitang-kita lahat ng mga kababuyan. I-hide pa sa'yo. I-hide natin kay Pastor. Nakita yung post ko. GMC, nagsusunglit ako sa church, tapos pinupost ko dito, mga walang kakulit-kulitang bagay. Mga young people, huwag na kayo magtago sa inyong mga lungga. Sabi ni Pastor Sabalan, make it first class kung pupunta ka sa impyerno. Kung magpapakawalang hiyaan na lang din, magpakawalang hiya ka na. Kesa naman nakikita ka dito para kang pariseyo, papakahipokrito ka lang, taas-taas ang kamay mo. Kinamande yan, babalik ka sa mga makawalang pulo ang ginagawa mo. Bakit na? No mixing what is holy and what is common. Pinaghalo mo yung banal at makamundong bagay. Ano yan? Hindi mo nga pwede paghaluin ng mantika at saka tubig eh. Pinaghahalong po ang Panginoon at ang si Satanas. Hindi maghahalo yan. Kaya mga young people, itong darating yung youth camp, dapat may mabago. Dapat ma-revival sa puso nyo. Sayang ang registration. Sayang yung 3 araw na pag-google nyo doon kung wala babago. Aktibo tayo pagdating sa mga sports na ganyan, sa may mga physical thing, pero pag sa salita ng Panginoon, allergic ka. Para bang kinakati ka pag nakakarinig ka ng holiness. Kinakati ka pag nakakarinig ka ng mali, mga masasamang barkada na sinasama. Kinakamot mo yung hindi makati. Diba? Isang kamot dito, hindi naman makati. Kamot mga ganyan. Hindi naman makati. Kaya ito yung mga paalala lang sa inyo, mga kapatid. Huwag sasama ang ating kalooban. Ito po yung mga mensahe lang. Andyan pa ba kayo? Amen. Andyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 4, spiritual blindness disconnects you from spiritual reality. Do you have eyes but fail to see? Ears but fail to hear? The disciples were physically present but spiritually disconnected. Parang may signal pero walang connection. Ganito rin tayo minsan. Nasa simbahan ka, pero yung isip mo nasa bahay. Nagsisimba ka, pero yung pagtaas mo ng kamay, naisip mo yung mga tambak na labahin. Tambak na hugasin sa bahay. Niipis na inaamag na doon. Tumigas na yung mga kanin doon sa plato. Yung nahugasan. Hindi ka, minsan, nakaano ka taas sa kamay mo. Naisip mo, nasa cellphone. Hindi ka, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi nagpe-penetrate yung salita ng Diyos sa puso mo. Nagbabasa ka lang na parang wala. I tell you, kahit gaano ka pa ka-highlight ng highlight sa Bible mo, kung hindi mo sinasa puso't binabasa palagi yan, walang kwenta. Ang ganda ng preaching ni Pastor Mark, chapter 8, highlight. Preaching for today. Basahin mo rin yan! Pagpunay-punayan mo rin yan! Paano kakausapin ka ng Panginoon? Kaya nga, we encourage every one of us, we encourage everybody to read your Bible every day. Hello? Amen. Wala rin yan. Sometimes we hear the truth, pero hindi katotoong nagbabago. Bakit?
Because spiritual blindness numbs your sensitivity to God. Hindi ka na tinatamaan, hindi ka na naaapektuhan, hindi ka na tinatablan kahit masakit ang pangangaral. Sabihin mo sa katabi mo, delikado yan, kapatid. Pag hindi na tayo naaapektuhan, pag hindi na napipenetrate ng salita ng Diyos ang ating mga puso, masakit na ang pangangaral. At kapag hindi na tayo tinatablan sa mga bagay na yan, you are in a danger zone. Delikado yan. Huh! Gusto ko yung ganitong klaseng tahimik eh. Gusto ko itong ganitong klaseng tahimik. Number 5. Spiritual blindness misses what Jesus is really saying. Jesus was warning them about the yeast. It symbolized of influence. The Pharisees' religious hypocrisy. Herod was worldly compromise. At sometimes ganyan rin tayo. God is speaking, but we're interpreting it based on fear. We interpret it based on in our insecurity, in our personal assumptions. Imbes na marinig mo, trust me, ang naririnig na at bubulong sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Imbes na dapat marinig mo, I'm shaping you. Pero we hear, pinapahirapan kita. Because spiritual blindness distorts God's message. Paano ko nasabing dinidistort ng kaaway ang mensahe ng Panginoon? Look what in the Garden of Eden. Snake was the serpent distort the message of God. Totoo ba mamamatay kayo? Talaga ba? Yan sabi ng Panginoon, totoo, mamamatay kayo. Pero kinontra yun ng kaaway ni Satanas. Totoo ba? Tikman nyo. Tingnan natin kung mamamatay kayo. Hanggang sa nadaya ang tao sa kanilang puso. Because spiritual blindness distorts God's message. Mga related na Bible stories dito mga kapatid. In Matthew chapter 15 verse 14. Lead them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit. Yan ang sinabi mga kapatid ng mga ni Jesus Christ tungkol sa mga Pariseo na sila po ay mga blind guides. Can anyone interpret this picture? Maganda sana, Franz, makita yung buhok. Sino makaka-interpret nito? Ano ibig sabihin nito? Yan na yan. Wala na, no? Yan. Anong mensahe ng imaheng ito? Sa tingin mo? Precisely, yung leader. Yes. Kung yung leader natin, kung yung pastor natin, tinuturo dito na okay na, huwag na mag-ikapo, okay na, magpantalon na, okay na magpaputol ng buhok, mali tayong sinasamahan. Kung okay na, kay Pastor Judah maglasing, come on, party! Okay na, maluwag na tayo para dadami tayo. Para magkaroon tayo ng miyembro na artista. Diba? Kanina sa Sunday School, si Patricia Javier nandun. Ganda nun. Labi pa siya. Atid ng Asia Pacific Ladies Conference. Dami nagpapapik. Papapicture sana ako eh. Kaso nahiya ako. Hindi, kidding aside mga kapatid. Tayo, salamat sa Panginoon. Pentecostal tayo. Paano kung na-convert tayo sa Baptist? Once saved, always saved. Naniwala ka lang, maligtas ka na. Galit na galit si Soriano sa mga Baptist, mga kapatid. Parang si Soriano ng isang vlog. Sabi niya, ang yaman at ang pera kayang manahin sa magulang. Pero ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Yan ah. Bisa may mga tama rin yun eh.
Malaki tamot. Jesus called them blind guides. They knew scripture but didn't know God. They were religious but spiritually blind. Yung imahe ito mga kapatid, I thank God na salamat sa Panginoon, may mga nauna tayong mga magulang na naglagay ng magandang pundasyon na susundin po natin. Ako salamat sa Panginoon, I am a third generation believer Pentecostal. Kayo, pangilang ka? Una, di ba? Yung mga ulang mo, hindi naman pananampalataya. Sino dito pangalawa? Ikaw, una ka rin. Yung magiging anak mo, pangalawa. Pangalawa yun. Sino pa dito yung mga ano? Pangatlo na. Diba? Sino dito mga pangalawa na? Pangalawa, taas ang kamay. Sila Elisa, yan, pangalawa na kayo. Si Elias, pangatlo na yun. Diba? Ako, pangatlo na ako eh. Salamat sa Panginoon dahil may mga ninuno tayo, mga nauna sa atin dito na naglay ng foundation para tulan at gayahin natin. Salamat sa Panginoon na ipasa sa atin ang mga at may ipasa natin mga kapatid sa ating mga anak susunod. Yung anak ko, pang-apat na yan. Si Anya. Yung cottage prayer mga kapatid kila Brother Paul dyan, Sister Sharon. Pauwian na lahat. Hawak ko yung bata. Pinasok yung daliri sa electric. Panic adrenaline kagad mga kapatid, may dugo. Salamat sa Panginoon, God is a merciful God. Buti yung electric pan nyo, shy, full. Hindi bakal yung metal. Buti plastic yun at salamat sa Panginoon. Nainis ako, wala akong masisi, ako may hawak ng bata. Gusto ko ng kutok-kutokan si Shindrix, gusto ko na sisirin, wala akong masisi. May hawak ng bata. Pagdating sa bahay, kasi. Kaabot talaga, kumati yung hindi makati. Salamat sa Panginoon mga kapatid, hallelujah. Ang ginawa namin, hindi mo pwede lagyan ng agwoxinado or betadine eh. Pag-gising, supo kagad ng bata. Ang ginawa namin, binalutan mo na pero maluwag lang. Para kung sakaling pag na-discussion yung sumo, laso yung betadine. Salamat sa Panginoon, hindi bakal mga kapatid. Kung ano yun, yung aluminum yun, putol talaga yun. Ang lambot pa naman ng kamay ng bata. Pero salamat sa Panginoon, kukulang at may konting daplis sa balat, eh yung kuko naman natin nagre-regen, di ba? So salamat sa Panginoon. Paumanhin anak, sabi nila Ate Menchi, hindi ka bata, hindi ka dadaan sa ganyan. Hallelujah. Kayo ba may mga anak ba kayo na pagkakulit-kulit mga kapatid? Walang makulit. May anak ba kayo na napalian ng buto? Wala. Kasi si Jowas niya eh. Mabait si Jowas, di ba ma? Joaquin Bordado eh, Jowas Bordado yan. Ilang beses tumatalon sa nicho, aksidente eh. Meron ba kayong anak nasugod sa ospital dahil sa kakulitan? Lalabasan mga kapatid. Ganap ka daw na magulang kapag ganyan. Oh God, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Next, malamang tayo matapos. Pangalawa, in 2 Kings chapter 5, si Gehazi. Kilala si Gehazi? Gehazi saw Naaman healed but still chased for money. He witnessed a miracle but desired material gain. Binalikan niya si Aman. Sabi niya, sir, joke lang po yun. Ayaw ni Elisha. Hindi po totoo yun. Gusto niya po yun. Kunin ko na po yung anak ko, mga pera, mga gamit. Akin na lang. Kahit wala namang inutos si Prophet Elisha, mga kapatid. Sige, kunin mo. Kunuha. That's blindness. Seeing God's power but choosing greed. Sige, hasi ka kung greed ka. Pangatlo, I want to
yung attention nyo dito po kay Prophet Balaam. In Numbers chapter 22. Siguro binihira natin siya mapakinggan sa Numbers chapter 22. Si Prophet Balaam. Kahit sa story ni Prophet Balaam, mga kapatid, isang araw, pinilit siyang kunin ng hari para isumpa ang bayan ng Panginoon ng Israel. Kahit may warning na ang Diyos, sumama pa rin siya. Kaya habang naglalakbay siya, sakay-sakay sa kanyang donkey, may nangyaring kakaiba at may biglang anghel na nakatayo sa harapan niya. At ang masakit pa doon, hindi niya nakita ang anghel ng Diyos kahit propeta na siya. Ito ang masakit. Alam niyo ako sino pa nakita? Yung donkey. How she? Basahin lang natin. Nandiyan ba yung verse? Kinamagahan si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-aalab sapagkat siya'y pumunta. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak at ang asno ay lumiko sa daan. Siguro takot din yung asno. Lumihis siya. At nagtungo sa parang. Pinalo ni Balaam ang aso upang ibalik siya sa daan. Ilisawal mo! Dito tayo! Ang magkagawi, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan na may bakod sa magkabilang panig. Nakita ng aso ang anghel. Nakita ng asno ang anghel. Palong pagpapakita ng anghel sa asno. At siya'y itinulak sa bakod at naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. Gusto ko ulit pa. Pagkatapos ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daang lilikuan maging sa kanan o sa kaliwa. Nang makita ng aso ang anghel ng Panginoon, ito ay lumugmok sa ilalim ni Balaam. Ang galit ni Balaam ay nag-alab at kanyang pinalo ng tungkod ang aso. Pangatlong palo, ibunukan ng Panginoon ang bibig ng aso at ito ay nagsabi kay Balaam. Ito na. Ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo? Nagtatlong ulit. Biruin mo, tatakbo ka mga kapatid kung ikaw nakarinig nagsasalitang donkey. Nagreklamo mga kapatid yung donkey. Bakit mo ba ako pinapalo? Tama na kung ginagawa sa'yo. Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinaglaruan mo ako. Kung mayroon lamang akong tabak sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako'y isang iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa na ba ako kailanman ng ganito sa'yo? At kanyang sinabi, hindi. Baga parang sinasabi ng asno, wala ka man lang utang na loob, sakay-sakay ka lagi sa akin dito. Diba? Wala kang utang na loob. Magkagayoy iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanya nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. Imagine, sometimes even animals are more spiritual aware than humans. Ano yung mga kapatid, ang mga pangungusap ng ating Panginoon? Hindi nakita ni Balaam, pero yung aso, mas spiritual ba kaysa sa kanya? Sakit pa mga kapatid, no? Lahat na ako matapos. And the people in the wilderness, alam na natin ang story na yan, they saw Red Sea, they saw manna, they saw quail eggs, water from the rock, pillar of clouds by day, and pillar of fire by night. Yet they still complain. Miracles don't automatically remove blindness. Only a surrendered heart does. And church, let's make these personal things. Let us ask ourselves, am I more focused on my problems than God's power? Am I hearing God or just reaching to my situation? Because here's the truth, church. You don't drift into clarity, you drift into blindness. And if you're not intentional, slowly, you stop seeing, you stop hearing, you stop understanding. And before you know it, you're walking with Jesus but not recognizing. Mga kapatid, dapat maunawaan po natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? In the first place, gusto po natin
nakasama ang Panginoon, mabigyan ng papuri ang Panginoon, ayoko mapahamak ang aking kaluluwa, mahal ko ang Panginoon, something like that. Yung mga reason natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. In this application, number 1, ask God to open your eyes. Like the blind man in the same chapter, healing came in stages. Minsan hindi po instant ang clarity na gusto ng Panginoon, but you must desire to see. Minsan panalangin natin, Lord, alisin mo ang anumang nakaharang sa paningin ko. Panginoon, bigyan mo ako ng malinaw na sagot, ng klarong sagot. Ask God to open your eyes. Second, remember intentionally. Don't just recall the things. Try to reflect it, mga kapatid. Write down your answered prayer. Write down your testimonies. Write down your breakthroughs. Sino sa inyo dito sinusulat? Sino sa inyo dito sinusulat yung mga kahit simpleng short exhortation na napapakinggan niyo? Then try to reflect it into your life. Because remembrance strengthens faith. Palad tayo mga kapatid, marami nang marunong magturo rito. Salamat, nababawasan po ang workload ng inyong pastor na makita ko po na marami na pong ginagamit rito. At masaya po ako mga kapatid na makita na marami na pong nagiging effective na magturo. Mga young people, dapat marunong na kayo magturo. Dapat marunong kayo mag-exhort. Dapat marunong kayo mag-opening prayer, mag-closing prayer, mag-MC, mag-song leading. Dapat marunong kayo. Number 3, guard your heart from wrong influences. Beware of the yeast of the Pharisees and of Herod. Ano ang pumapasok sa isip mo? Wrong influence, social media, negativity against your brothers. Because small influence, mga kapatid, can become a big effect sa buhay. Pangatlo po yun. Pang-apat, stay spiritually sensitive. Don't normalize spiritual dullness. If the word no longer moves you, if prayer feels empty, if worship feels routine, that is a warning sign na po. Kapag yung salita ng Diyos hindi ka na namumove, kapag yung prayer natin parang empty na palagi, at kapag yung pagpupuri natin naging routine na lang, naging ritual na lamang, senyales na po yan. Baka nagkukulang ka na sa langis. Lapit na mamatay ang iyong apoy. And it is high time to get back into the right track. Jesus ended with a question, do you still not understand? Same as true, talangin ko kayo, naiintindihan niyo po ba ang mensahe ng Panginoon? Kung naiintindihan natin mga kapatid, tayo po ito ngayon lahat.